Matthew 5:4. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aliwin sila ng Diyos. Yes, bless the poor, feed the hungry, clothe the naked. Huwag po tayong malungkot, no? Dahil mahal ng Panginoon. Yung taong talagang wala ka nang inaasahan, kundi siya na lang. Di ba? Mahal niya ang mga taong talagang siya lang ang tinatawagan kesa sa mga rich, no? Na walang panahon sa Panginoon. Amen? At tumingin ka sa paligid. Napakaraming taong dumadaan sa pagsubok. Wala pong hindi dumadaan sa pagsubok, no? Lahat naman tayo. Di ba? Dahil paano masusubok ang ating katapangan, ang ating katatagan, no? Kung wala ang mga pagsubok na ito. Kung kailan nga mas mayaman, mas marami pong pagsubok, no? Hindi nila alam kung saan nila ilalagay ang kanilang mga kayamanan. Hindi nila kayang iwan. Di ba? At hindi na nila kailangan ng Panginoon dahil mayaman na sila. Ba't ang kaligtasan po ay wala sa kanila. Mapalad po tayo kung wala na tayong inaasahan kundi ang ating Panginoon. Nahihirapan at nagdurusa. Yes, may sakit na walang kagalingan. Niloko ng mahal sa buhay. Naghihirap ang isip at puso dahil sa kawalan ng pananalapi o nawalan ng mahal sa buhay. Ikaw, ano ang naranasan mo paghihirap? No? Yung iba po ay talagang walang-wala na. No? Walang pamilya. Walang trabaho. No? Yung iba nasunugan pa. Pero sila po ay nakatawa pa. Dahil kung meron naman tayong Panginoon, ay hindi na po bali. Kesa naman mayaman ka, wala ka namang Lord sa iyong puso, wala din po ang lahat. Sabi nga, di ba, ni King Solomon, meaningless. Naranasan na niya ang maging mayaman. Pero hindi po siya naging masaya. Yung iba nga po, kahit napakayaman, nandun ang depression. Nagpapakamatay. Kaya hindi ba tayo dapat malungkot kung tayo may mga pagsubok? Continue, to trust God. Yes, in all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. Yes. Ask, knock, and seek, and God, He will open to those who knock. Baka hindi ka naman kumakatok. No? Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo siya at siya ay matatagpuan. Diba? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Sabi ni Jordan Peterson, suffering is a characteristic of life. You cannot take it personally. Sabi ni Jesus, John 16:33, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yes, Jesus. Look at Him. Yeah? He is not deserved for the punishment on the cross. Di ba? Sobrang paghihirap po ang naranasan ng ating Panginoong Jesus doon sa cross because of our sin. We are deserved the punishment, eternal punishment in the hell because we are all sinners. But because of grace, Jesus, He gave His life. No? He is unspotted, perfect, holy. Pero ibinigay niya ang kanyang buhay, no? Siya po nagpakapako doon sa cross. Inako niya po lahat ng mga kasalanan natin at pumutok po ang kanyang puso. Dahil sa kasalanan ito, no? Kaya wala po ang paghihirap na nararanasan mo sa kanyang naranasan. Imagine mo, no? Na ikaw ba ay buong mundo. Kasalanan ng buong mundo.
ay pinasa niya po, no? At pinako. Don't be selfish, sabi nga. Sa buhay dito sa mundo, sahan ng pagdurusa at kapighatian. Ang buhay dito sa lupa ay punong-puno ng kalungkutan. Of course, kung may lungkot ay may saya. Depende kung paano natin ito i-handle, di ba? Being courageous. Ang pag-iyak, pagdadalamhati. Ang mga tao ay bahagi ng buhay natin. Di ba? Sabi nga ni King Solomon, di ba? If there's lives, if you live, you die. No? If you laugh, you cry. Paano ng mahal sa buhay? Alam natin ang lahat ng ipinanganak sa mundo ay mamamatay. Pero kakaunti o walang tao na nakanda pag ang mahal sa buhay ay namatay. Namatay si Sarah, asawa ni Abraham. Genesis 23, Sarah lived to be 127 years old. As she died at Kiriyat Arba, that is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her. No? Maraming mga widow po, no? Na nakaka-relate dyan. But ito po ang inyong pag-asa na masusulong nyo na po ang Panginoong Jesus, no? Hindi nyo kailangan ng partner. Jesus, He is your husband or wife. He is our partner. Best partner na hindi kayo sasaktan. Di ba? Kung tayo po ay nawala ng mahal sa buhay, mga partner, asawa, ay nandiyan naman po si Jesus Christ. Ito na po ang time nyo, no? Para makapagsimba kayo ng walang distraction. Amen? You are free. Si Abraham ay nagdalamhati. Yes, umiyak para sa kanyang asawa na namatay. Sa una lang po yan. Pero matatanggap nyo rin. Pangalawa, personal na pagdurusa. Ang sumulat ng Psalm 42 sa kanyang paghihirap at pagdurusa ay hindi niya naramdaman ang Panginoon. Pakiramdam niya ay siya ay nag-iisa lang. Kaya ganito ang naisulat niya. Psalm 42:3. Yes, this is David's loneliness. No? One of my favorite psalm. No? When you feel lonely, read the psalm in the Bible. Si David man ay nalungkot din. No? Wala po siyang ginawa kundi ang purihin ang Panginoon. Worship Jesus Christ. Yes, because Jesus said, if you worship me, you worship the Father. Because the Father is with me. Adoration. No? Worship natin siya. Psalm 42:3. Araw-gabi, tumatagoy. Gabit araw, tumatangis. Naging tanging pagkain ko yung mga luha sa pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin na yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala. Siya ang aking asahan. Diyos na tagapagligtas. Muli ko siyang aawitan. Amen. Yes. Sing to the Lord. Trust God, no? Continue mightily. No quit, no surrender. Huwag tayong magpakamatay. Buti na lang kilala niya ang Panginoon. May relasyon siya sa Panginoon kaya hindi siya naging alipin ng kanyang nararamdaman at mga pangyayari sa buhay. Pinananaig niya ang pananampalataya sa Panginoon. Yes, we have to be strong and courageous. Pangatlo, anak na may sakit. No? Maraming mga magulang, syempre, no? Kung may sakit ang kanilang mga anak,
talagang sabi nga, ako na lang na magulang magkasakit, wag lang ang kanilang anak. Ganun po kamahal ng kanilang ina, kanilang mga baby. Magulang pag ang anak ay may masakit at nahihirapan, gagawin ang lahat para gumaan ang nararamdaman at gumaling ang sakit ng anak. Mark 9:21. Simula pa po nung maliit siya, tugon niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihagis po siya dito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit, kung may magagawa kayo, kami po ay kauhan at tulungan niyo. Kung may magagawa, ako. At tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. No? Ito po yung masamang espiritu na sumapi sa kanyang anak, no? Resist the devil, he will flee from you. We have a power to rebuke the devil. No? Healing and deliverance po. Ito po ay totoo. No? But if we have trust God, no? Alis po ang masamang espiritu. Yes, devil's like a roaring lion. Anytime he can devour. So that's why we have to be strong. Yes, cast out the demons. No? At siya po ay aalis. In the name of Jesus Christ. Ang pag-ibig sa kaibigan, sa bayan, pag may nangyari sa iyo at sa iyong pamilya na masakit, umiiyak, nagdadalamhati at nalulungkot tayo. Ang mga ito ay paraan para makawala ang sakit na nararamdaman. Dahil pag hindi ito nakawala, pwede nitong lasunin ang ating puso at damdamin. Kung ang sakit na nararamdaman ay makawala, magdudulot ito ng kagalingan. Yes. Kaya nga, there's God, no? Na may healing tayo and deliverance. Maniwala po tayo. Meron ding masamang espiritu, no? Na nanggugulo sa ating kalusugan at sa ating kaisipan. No? Don't rely to your own understanding. You cannot heal yourself. It's only Jesus Christ. He is our healer, our deliverer. No? Trust Him. Come to Him. Huwag po tayo sa tao lumapit, kundi sa Panginoon. Give to God. No? Kung ano po ang ating nararamdaman. Mahal niya tayo, no? He gave His life to save you. When He died on the cross. No? At tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. We have to forgive ourselves. Forgive one another. Encourage one another. Unity. One God, one mind, one spirit. One body to Christ, no? As God, He wants us sa kanyang mga anak, no? Restoration, reconciliation, no? For those who are backslider, who turn away from God, this is your time to come back. Like the father, like the prodigal son, no? The father is waiting to his son to come, no? Surrender to God. Hindi natin kaya, no? Without Jesus, without Father, without God, we are nothing. It's only God, no? Jesus said, for those who tired and labor, come, I will give you rest. My yoke is easy and my burden is light, no? Kaya niya pong dalhin ang ating burden, no? Praise God because Jesus, He is alive. He's coming back soon, no? Surrender our burden to Him. He can carry you. It's nothing to worry about because Jesus is waiting for you. No? He's our shepherd. And we are His sheep. And the sheep is always listen to the voice of the shepherd. No? Pag-aralan natin ang kanyang mga salita. At ituro natin sa ating mga pamilyang kanyang salita. Share the word of God. Sabi nga, di ba? Go to Samaria and Judea to the end of the earth.
baptize them in the Holy Spirit and water. Yes, and share the gospel of Jesus Christ. What's the gospel of Jesus Christ? When He died on the cross. Because of our sin, we are forgiven. No? And we are saved. If you believe, blessed for those who believe. But for those who deny are condemned. No, I always reminding you. Yes, kaya habang tayo nabubuhay, no? Magtiwala tayo sa Kanya. Not to ourselves. Jesus, He is our Lord and Savior. If you accept Him and receive Him, according to Romans 10:9, if you confess Jesus, He is your Lord and Savior, you are saved. Yes. And follow Him. Be a disciple of Jesus Christ. No? Sabi nga doon sa rich man, di ba? Sell it. Give to the poor all your wealth. O, bakit kailangan pa natin ng mga kayamanan sa mundong ito? Hindi naman natin madadala. Di ba? Put your treasure in heaven. No? When you give what you have. No? To pray to somebody, it's not in vain to serve God. Doon po makikita natin sa heaven ang ating treasure. In my Father's house are so many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, which is heaven. Heaven is real. Yes, no? Ihanda niya raw tayo ng ating treasure, ng mansion. Because God is a big God. His ways is not our ways. And His thought is higher than our thought. I'll be back, He said. So be prepared. And I will get my people. So while we are waiting, we have to study His Word. Because God is Word, Word was God. Yes. No? Pag-aralan natin ang Kanyang salita at share natin sa mga mahal sa buhay ang Kanyang salita. That's our mission. Amen? Praise God. God is good all the time. Amen? And thank you, God, because you are always there to forgive us, to cleanse us. I continue mightily. Thank you, God, for wisdom, knowledge, understanding to the Word of God, to enlighten us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.